Alright, welcome back mga ka-Johnny. Nandito naman po muli ang lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula. So may nakasampay. Siya sa background mga ka-Johnny. Sige. Pero mga ka-Johnny, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, subscribe na po kayo at lagi po tayo nag-update ng mga OLA review na kung saan ay mga ginagawa ng mga OLA lending companies na panghaharas, pang-abuso at mga kung ano-anong ginagawa na illegalities, lalo at pasok sa unfair debt collection practices ang ating pinag-uusapan dito mga ka-Johnny. Hindi po tayo nag-online lending reviews na kung saan pwede kayo mangutang. Hindi po. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, subscribe na at hit yung notification bell. Pakishare na rin po at like ang ating video na ito mga ka-Johnny. So, meron po ako nakausap ngayong araw na ito. Kaya medyo matagal na ako mag-upload ngayon. Medyo kakaiba ito Pero shoutout sa Mocha. Number 1 talaga to sa mga pinakamatitindi sa mga harassments, no, mga ka-Johnny. So, taga-probinsya itong ating biktima nang hihingi siya ng payo kung pupunta raw ba sa barangay. Di, syempre, sinagot natin yung kaalaman natin about this na hindi naman talaga nagpupunta sa barangay. Pero, nawindang ako nung sinabi niyang meron siyang isang kaibigan at kakilala na medyo malayo sa lugar nila ay pumunta mismo yung collector agent ng OLA na ito sa barangay. Mga ka-Johnny, alam naman natin na bawal yan ano ko sa inyo yung yung batas dyan. Ito yung ayon sa katarungan pambarangay law ng Republic Act 7160 at sa SC Admin Circular Number 14-93, bawal na dinggin ng lupon tagapamayapa kung isa sa mga partidos ay isang korporasyon o kaya ay hindi residente sa nasabing barangay, di ba? Diyan pa lang malinaw na lumabag na sa katarungan pambarangay yung barangay na yon na entertain doon sa agent o sa collector agent ng company na ito ng Mocha mga ka-Johnny, itong agent na to. At ang masaklap nga doon mga ka-Johnny, dahil na-entertain yung kaibigan daw po na itong biktima na ito na may utang din sa Mocha na hinaharas din siya ngayon ay nagbayad daw ng halagang 12,000 ayon sa kaibigan niya. Ang utang lamang daw niya ay 3,000. Hindi ko alam kung ilang araw itong overdue yung kaibigan niya, no? Hindi ako sure kung ilang araw, pero ayon sa kanya, ang masama rin pa dito sa ginawa ng Mocha ng OLA na ito, pati raw yung mga reference na contact reference na hindi naman daw na ilagay doon sa reference ng lending ng OLA na yon ay tinawagan, kinausap, at pati yon ay ipinost sa SOCMED, sa social media, sa FB ay pinost po na isa po siyang scammer or manunuba ng mga utang mga ka-Johnny at pinahiya. Kaya napilitang magbayad ngayon yung biktima ng kaibigan natin na ito at ang humingi ng tulong na ito sa atin. So mga ka-Johnny, kung sakaling ganito mangyari sa inyo, tandaan ninyo, kapag nakakatanggap na kayo ng harassments, wag na kayo magpatumpik-tumpik na magreklamo sa barangay. Magpa-blatter na kayo, mag-file na rin kayo ng complaint sa PNP, sa pinakamalapit na anti-cybercrime group ninyo dyan. Huwag na kayo mag-alanganin. Mas mabuti na may protection kayo dahil baka gawin sa inyo yung ginawa ng ganito, no? Yung inunahan sa barangay. Pero may mali pa rin talaga rito yung barangay dahil hindi naman po registrado yung agent na yan doon sa lugar nila. O baka naman ay kinausap na may batas na ganito ganyan, o baka na brainwash ng agent na yun na may karapatan sila maningil dahil sa utang ng kliyente nila, o baka naman sinabihan na na kung ano-ano mang batas na na hindi naman yata naiintindihan ng barangay ng namumuno doon. Dapat talaga laging alerto din ng barangay sa mga ganito o baka maaaring hindi alam ng barangay nito kung ano ang mga online lending apps, kung ano ang modus ng mga online lending apps mga ka-Johnny. Sana kung ganito ay medyo siguro na bigla kaya napabayad, dapat at lagi yung tatandaan na maging aware kayo, maging mapagmatsyag, maging mapanuri bago kayo pumasok sa ganyan. Dapat nga kung tutusin pwede nang hindi puntahan, pero dahil nga hindi niya alam yung gagawin, siguro nataranta na kumbaga na mental block na siya, nagawa na niya na mabagbayad ng higit sa utang niya at napahiya na rin sa social media, kaya napilitan magbayad. Ngayon, ito naman ating kaibigan, ito humihingi ng tulong, ay may binibigay o pinoforward na video, pero hindi ako sure kung anong video yung ipinoforward sa kanya. Baka mamaya meron na namang tinatawag na
scandal o kung ano man yung inedit na video na yon na ipapasa kanya at gagawin para mapilit na magbayad itong biktima sa kanya. So yung mga kadyani, ingat kayo dito sa online lending app na ito. Number 1 din ito sa mga nasa complaint sa PNP mga kadyani. Totoo lang, isa ito sa mga pinakamalalaking harassment, pinakamaraming complaint bukod sa Digido. So yun, isa ito sa mga pinakamaraming complaint sa PNP tsaka sa ICC, pero wala pa rin aksyon na nangyayari o nagaganap sa ola na ito. So yun mga kadyani, pinaano ko na kayo, update ko kayo baka sakaling mangyari sa inyo o baka maaaring maiwasan nyo bago mangyari sa inyo. So yun mga kadyani, ito ang inyong lingkod kadyani ng Johnny Cor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ula.